Actually, be, medyo naninibago ako kasi nawala sa isip ko. Sabi ko, gusto ko magkape ngayon. Naghahanap ako ng Starbucks and na-realize ko, sarado. So wala, lakad lang ako dito, tambay-tambay. Upo. Hey, be, dito tayo ngayon sa Bahay Gardens and sobrang ganda lang, be. Wow! So, beauty, always wonderful, precious, 'cause you're always beautiful. Los bienvenidos cantan con suspiros de amor. So, be, samahan niyo ako ngayon sa ating panibagong araw dito sa Israel. Today, I decided na magluluto ako ng adobo dahil nagugutom ako at namimiss ko na Pinoy food. So, maglalakad tayo. Actually, first time kong mag-grocery. Ayan yung itsura ko ngayon. Dito kasi guys, parang pagkakaalam ko, no? Dahil bago lang naman ako, parang mga grocery. Hindi ko alam kung mabibili ako sa mga tindahan dito ng mga gulay ng karne, pero sa grocery na lang ako pupunta para sure. Halos lahat ng mga lugar dito, mga bahay ganito, yung mga apartment, yung merong pa ganyang key code every time. So, nakalimutan ko yung payong. Umuulan kasi, so kailangan natin ng payong para hindi naman tayo maging basang-basa sa ulan. Diba? Pero po, may tama na ako. Diba? May tamang malit na bilbil lang siya, parang tolerable naman siya. Hindi mo siya super OA. So dito ba, napag-alaman ko na parang kahit pala sa mga locals, masyadong mahal yung city nila. Like, sabi nung nakausap ko kagabi, it's not ideal for even locals to eat out every time because it's so expensive here. Like, ako yung, okay, realization. Mahal nga talaga kasi dito. So, I would consider it kasing mahal minsan ng Japan, Hong Kong, at saka ng New York. Basta mga isang kainan ko dito, be, mga 600 to 1,000 pesos. Ganon. And sabi ko nga sa ibang videos ko dito, to be fair, I feel safe naman. Feeling safe naman siya, mukhang safe. Pero merong nagbabadyang danger. Ganun, parang you will never know. And if you don't know, be, ako bilang traveler, gusto ko talaga yung mga itong lugar, yung mga walkable, yung yung parang pwede naman sumakay, pero pwede rin lakarin lang. Eh, somehow for me, no, nalalakad lang dito yung mga lugar, at least dito sa Tel Aviv, na mga lalakad lang 2 kilometers. Siguro all day, nakakalakad ako ng mga 7 to 10 kilometers, which is, it's just okay. Hindi naman sobrang nakakapagod yun, tapos malamig pa. Kaya okay siya sa akin. Ang dami nila itong mga road constructions actually, ayan, no. Actually guys, kung tutuusin, parang yung itsura ng lugar, parang nasa QC lang naman ako. Parang nasa may Anonas lang ako, or nasa may Banawe. At least, parang ganun, yung may makukumpara ko sa kanya. Like yung mga streets, parang lang ako nasa Quezon City. Nag-grocery na ako dito guys. So nakapag-grocery na ako guys. Nakabili ako ng 1 dosenang itlog, 2 package talaga ng chicken, tapos 2 spaghetti noodles at saka pasta sauce. Nagkakahalaga na siya ng 59 shekels.
So, ay, para may idea na kayo. Pero yung pagkain sa akin, siguro okay na yun ng mga 3 araw or more. Baka 1 week pa nga eh. Yung ibang parts ng lugar nila dito, actually, may pagka-feels na parang Berlin naman. Dahil sobrang dami ng mga graffiti. Laso ka Germany. Ano? In fairness, makulay yung lugar nila. O kung napapansin nyo, okay naman yung lugar nila. Diba? Ito may mga basurahan nila dito, guys. Ang ganda ng kulay. May kaartehan din Taglay. Dahil turista ako talaga dito. Taga-vlog tayo. Actually, be, medyo naninibago ako kasi nawala sa isip ko. Sabi ko, gusto ko magkape ngayon. Naghahanap ko ng Starbucks and na-realize ko, sarado. So wala, lakad lang ako dito, tambay-tambay. Upo-upo. Yay! Nice to meet you. Keep doing more vlogs and entertain the people. Okay. Okay. And one day we will meet in Philippines. Sure. Yes, hopefully. Napansin ko dito, be, sobrang active ng lifestyle nila dito. So, dito na ako ngayon sa my beach. Ngayon, nagduduyan-duyan ako sa duyan ng pangbata, kahit hindi nakasya yung puwet ko. So, dito guys, ang daming naglalaro dito ng iba't ibang sports. Meron sila dito, hindi ko alam ano ito, napapanood ko ito sa Brazil. Yung para siyang volleyball, pero gamit paa, katawan, hindi kamay. Tapos dito sa may harap ko naman may mga matatanda na parang nagbabadminton. So, nakakatuwa, ang daming physical activities. Grabe. So ngayon guys, andito tayo ngayon sa Charles Beach, Charles Clore, ganyan. So ito yung unang Shabbat ko, o Sabat. And dito guys, sa Israel, pag Saturday, ito yung parang araw talaga nila ng pahinga. Kung, hindi ko alam sa Pilipinas, kung na-try nyo bang mag-aral or makasama sa mga school ng, anong religion ba yon? Yung may mga nagsashalom din sila, yung ganito sabi nila. Basta, hindi ko alam kung Jews din yun sa Pilipinas or what, or Orthodox or what, basta ganun. So, dito, pagdating ng Sabado, it's their araw ng pahinga. So, lahat, mostly, na mga establishment ay sarado, maliban lang sa mga convenience stores, yung mga essentials, I think yun yung open. Pero the rest, sarado sila ng Friday sunset hanggang Saturday sunset. So ngayon ay, ano oras pa lang? Parang alas 2 pa lang ng Sabado. And mamaya pa magbubukas ang mga bagay-bagay at yung mga tao talaga nandito. Very relaxed dito sa Tel Aviv. Makikita mong sobrang tahimik, peaceful. Tapos yung mga tao nag-enjoy talaga na kanilang rest day in different ways. Yung iba nagme-meditate, yung iba nagdadasal, yung iba nagpa-family day, and yung iba nag-soul searching kung meron makuhang soul. Kung meron pa siyang soul, ganyan. Wow. It's nice to be back in Mediterranean Sea. 'Di ba? It's me in Mediterranean Sea. Wow. Dito sa kabilang side, andyan naman yung mga mga bata, mga family. Diyan sila. Saan makita nyo ang daming tao naglalakad.
'Di ba? Yun yung gusto ko dito eh. Very walkable nung lugar nila. And I feel safe. Yung parang pag naglalakad ako, hindi ako natatakot. Hindi naman, especially yung lugar nila, no? Hindi naman sobrang gandang-ganda ako, no? Pero, I feel safe. Yun yung maganda dito, I feel safe. Bongga ng bike nila, di ba? Pedicab. So, ayan, dito na tayo ngayon sa Haifa. Diyos ko, nakakaloka yung kwento ng aking biyahe mula sa Tel Aviv. Munti na kumaba sa ibang babaan. Tapos na-realize ko, parang ang layo pa. Nanlipungatan kasi ako. Tapos humabol ako, sumakay uli ako. Nakababa naman ako dito sa may Bat Galim. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tama. Tapos, ngayon, pupunta tayo ngayon sa may Bahay Gardens. Basta sikat na puntahan nyo dito. Maganda yung view. Inilaban ko na lang kahit maulan. Kasi I don't have days left here in Israel. So, lahat ng pwede natin gagawin natin. Kahit maulan, walang makakapigil sa atin. Oh my gosh, she's gorgeous, a beauty, always wonderful, precious, 'cause you're always beautiful, wonderful, oh, beautiful. Oh my gosh, she's wonderful. Hi, be! Dito na tayo ngayon sa Bahay Gardens and sobrang ganda lang, be! Wow! So, ayun, be, dito tayo sa loob ng Bahay Garden. Hindi ko alam kung yun yung tamang pronunciation, pero sobrang ganda. Pero today, it's closed, kaya andito lang tayo ngayon sa baba. May kita lang natin yung kanilang fountain and then yung view pataas. Sobrang ganda. I'm so happy. Alam mo yung kanina pagdating ko dito, dumaan yung bus, napawaw talaga agad ako. May wow factor siya in person. Sobrang ganda. Alam mo yung feeling ng nakapunta ako ng Versailles, yung garden nila doon, napakaganda. Ito, ibang level kasi paangat siya. So malayo ko pa lang makikita mo yung ganda niya, yung pattern, yung mga halaman, yung architecture. Sobrang amazing. Okay, let's go. I'm chasing dreams, I'm chasing light. Pushing boundaries, taking flight. Pakiramdam ko sulit yung pagpunta ko dito kahit umuulan at umaambon. Ayan yan, mapapansin nyo, umuulan-ulan guys. Pero sobrang ganda ng lugar. Actually, sikat tong lugar na to dahil dun sa napakaganda niyang garden, surprise. Like the symmetric, geometric design ng lugar is phenomenal. Wonder how I do it. Oh, just feel Then, nakakatuwa na sobrang ganda ng lugar. Tapos tignan mo, meron pang rainbow ngayon. Wow, happy pride. Diba, ang galing. Nakakatuwa naman. Wow. it's just a feeling. So, hindi ko alam kung bakit sarado dito. Hindi ko alam kung sarado ba. Walang tao, walang turista. Di ba nakakaloka? Sabi ko, ba't ganun ako lang nandito? I'm moving fast, I'm on a roll. That's right. Step it up, watch me take control. Hey, wait, hold up, baby, did you see that? I'm jumping through hoops like an acrobat. Just step, I never miss, yeah, that's the plan. Every door I open, I'm ahead of my time. I'm breaking new ground. You wonder how I do it. Oh, just feel it.
So ayan be, inilaban ko yung lakad ha, mula sa taas. Sa mga nakarating na dito, alam niyo yung struggle nun. Grabe, sobrang steep. Tapos maulan pa, di ba? So medyo madulas. Pero nilaban ko na lang din. Sabi ko kasi parang, baka may makita akong magaganda habang naglalakad. Mga interesting ganyan. Pero nangyari, nakipag-video ko lang din yung ate ko. So shoutout sa ate ko. I miss you, magkikita tayo soon. So ayan be, andito tayo ngayon sa may German town. Tingnan nyo yung air nila, ang ganda dito, tignan. Tawa naman ako, tag-alog sa likod ko. So, German town siya kasi German settlers yung tumira dito. Well, anyway, medyo walang ganap na ngayon dito. Hindi ko lang alam kung off yung araw ko ng punta or something. Pero nakakatuwa guys, ang dami naman tanim na orange dun sa kabilang puno. O, di ba be? Ang ganda talaga ng view natin dito. Ang pinunta ko talaga dito yung mga orange nila. Ang ganda ng tanim nila. Sabi ko in fairness, no? Una, ito lang talaga pinunta ko yung Bahay Gardens na to. Kaso sarado. Sabi sa Google Map, bukas. Dapat pala i-check sa sarili nilang website. Well, anyway guys, natutuwa ako dito sa kanilang mga puno, oh, dahil merong mga tunay na orange. Ayan, oh, ang galing. Nakakatuwa. Kasi ibang bansa na ako. Well, anyway, mag-iikot nga ako dito guys para meron akong magawa. I'm moving fast, I'm on a roll. That's right. Step it up, watch me take control. Hey, wait, hold up, baby, did you see that? I'm jumping through hoops like an acrobat. Just step, I never miss, yeah, that's the plan. Every door I open, I'm ahead of my time. Breaking new ground. Ay, nakakatuwa naman talaga be. Ang ganda naman talaga dito talaga sa Haifa be. Oh, ang ganda. Ah, 'di ba? Alam mo naman tayo, may tayo sa mga magandang architecture, pero ang problema ngayon, binabagyo na tayo. Parang kailangan natin lumikas be. Umaambon na, lakas ng hangin. Papunta pa naman ako sa beach. Tamang-tama. Pag beach tayo may bagyo. Diyos ko, Francis, talaga yung mga decision mo sa life. Actually, malapit na tayo sa may Haifa Port. So, hindi tayo dyan pupunta. Sa may beach tayo pupunta. I'm versatile. Ay, naliw. Andito na tayo sa may beach ng Bat Galim. Pero, be, pakiramdam ko, ano ako dito? Reporter ako ng weather. Diyos ko, andito na po tayo sa pinakabagong weather update. Grabe. In fairness, maganda naman yung view nila dito. May aso, guys. Parang taihan natin ang aso dito. Shalom. Woo! Grabe yung weather guys. Gusto ko sana lumapit yung mga tao doon sa unahan, nag-aano sila eh. Sa surfing. Kasi ang ganda ng panahon para sa surfing. Pero parang kailangan ng lumikas. Ganun yung pakiramdam ko, di ba? Habang nagdadaan. Ayun, nagdadaan yung mga bata. Tatakot ako para sa camera ko. Yung payong nila nasira na sobrang lakas ng hangin. Pero ayan. Oh, di ba? Ang ganda ng daan ng bata. Nakakatuwa. Daming nagsidaanan. Yes. Woo! Tatakot ako actually para sa camera ko dahil nagsisimula na. Nakikita niyo ba sa gano'ng kapal yung ulap? Wow! So sige na nga, mag-ikot-ikot tayo. It's just a feeling running through my veins, a fire inside, breaking all the chains. It's just a feeling, it's just a feeling that I can't slow down. Got the world in my hands, I'm breaking new ground. It's just a feeling. So guys, andito na tayo ngayon. Nakauwi na ako. And I'm so happy. Nakabili ako ng pork. Pork for 62. Yes, 62. Tapos bumili ako ng petchay, luya, tsaka kamatis for 10. And I'm just happy kasi itong baboy makakain ako be. Makapagsinigang ako. Okay na yan, walang kangkong pero pwede na yan. Hatiin ko yan para hindi lahat naman sinigang. Sinigang at saka adobo. Diba? Bongga yan. At least in the next days, meron akong pagkaing masarap. And so ito, meron ako ditong alyo-olyo. Ayun yung kainin natin ngayon. Kung hindi siya enough, baka makapagluto ko ngayon ng adobo. Oh, wow. Or ngayon ko na kaya lutuin sinigang. Diba?
Kaya sabi ko guys, parang naging practical na ako ngayon as a traveler, no? Na parang, okay. Okay, magsisinigang tayo ngayon, be. Kasi, na-realize ko na parang, mas sulit kasi be kumain sa like indoors, no? Magluto ka na lang, marama kayo pa yung gusto mo. Like, masarap din naman yung mga niluluto nila, no? Pero iba pa rin talaga. Like, for me, na long-term travel, nimiss ko na yung pagkain natin. So, this is my chance. So, hindi ko naman alam kung mapapanood, kung iba-vlog ko yung buong pagluluto ko, no? Pero I'm glad na meron tayong pagkain. Ang nakakatuwa pa dyan, itong lulutuin ko, pwede ako magbaon bukas pag nag-ikot-ikot uli ako. Actually, hindi man ako nagkakanin kasi everyday. Parang minsan, kinakain ko lang bread. Okay na sa akin yun. Meron pa nga ako dito mga pasta eh. Alam nyo, luckily, dito sa Israel, meron dito mga pagkain na parang Filipino products. Kasi maraming Asian din. Nakakatuwa dito kasi at least available yung mga bagay na gusto natin as mga Pilipino. Like pagkain, mahalaga yan. Siyempre tayo mga Pilipino, minsan may kaartihan tayo sa pagkain eh. Yung parang kahit hindi na masarap, alam naman tayo mga Pilipino, may kaartihan tayo pagdating sa pagkain. Yung parang, yung iba sa atin kahit hindi na bayaran ng maayos, basta wag lang papahirapan sa pagkain at sa tutuluyan. And I feel the same way. Minsan. Diba? Merong kamatis, may luya. Ito yung style ko ng ng sinigang. Wag na lang tayong mag-olayan. Okay. Kanya-kanyang style yan. Okay. Diba, saktong-sakto may talong pa ako dito. Mga nandito sa Israel, pwede nyo i-follow yung aking kaibigan, ng aking ate dito, si Ate Tin Choi. Especially kung gusto nyo mag-travel soon. Siyempre parang mahalaga yun eh, para sa mga gusto mag-travel na taga dito. Malaman nila saan maganda pumunta, magkano yung budget. Siyempre, magkaka-relatean kayo sa isa't isa dahil pareho kayong taga dito sa Israel. So, shoutout muna kay Ate Tin Choi. Kanyang account is the Traveling Hopia. Buksan natin ang bintana para... Hindi ko lang kung nakikita nyo ba ako. So, bahala na to, be. Magkita-kita na tayo. Tapos ko na itong aking niluluto. Magtsikahan tayo maya-maya. Nilagay ko na ang aking talong. Paepa lang to, be. Gusto ko lang yung talong kasi. Hindi ko rin alam anong ginagawa kong style. Okay, okay. Paepa lang ko. Medyo matigas kasi talong nila dito. So kasi may onting burnt talaga yung talong. Para hindi siya plain lang na lumambot sa sabaw. Piniprito natin ng onte yung ating pork. Babalat ako itong luya na gagamitin natin dito. Kasi kung tutuusin actually, yung presyo ng pagkain na to, parang 2 meal na siya, no? Isang pagkain na siya sa labas. Although syempre, doon nakaupo ka, may maglalagay nila ng pagkain mo. Iba pa rin kasi yung satisfaction ng sarili mong pagkain. Yung satisfaction, yung satisfaction na, pwede pa isa pang kumuha. Yung ganon. Di ba, syempre, minsan nakakabitin kaya sa restaurant. Don't get me wrong. Minsan nakakabitin, lalo na pag masarap. Para, yun lang yun. Ang late ng serving. Tayo mga Pilipino, ang lakas natin kumain. Di ba? So, ito ang para sa inyo. Para sa mga may kumain. Char. Oh my God. So excited. So, habang piniprito ko na yung
pork. Di ba na, nagkakaroon na siya ng burns. Sarap. Para medyo parang palitson yung style niya. Huwag kayong mag-alala, mukhang masarap naman yung niluto ko, promise. Magiging masarap yan. Ayan o, di ba masarap pag medyo may ganyan-ganyan yung burns yung sinigang. Ang lakas makapang restaurant. So, it's time na para sama ko na din yung ibang ingredients para magisa sila. Tapos lalagyan ko na lang ng sabaw. Diba? Yan. Okay lang siya masunog-sunog. Kamatis. Ang luya. Sibuyas. Yan. Uubusin na natin to. Kaya unti lang yung binili ko. Pero kung isipin mo, parang ang dami pa din. Kailan hugasan ng maayos yung pechay kasi magmumukha siyang may kalupaan pa. Ayan. Lagyan ko na ng onting sabaw. Unti lang. Para makaramelize lang muna yung mga ingredients natin. Yung kamatis. Opo, meron po akong kamatis magluto ng sinigang. But, tell me, hindi siya mukhang masarap. Diba? Dadagdagan ko pa yun ng sabaw. Wait lang, guys. Dadagdagan pa natin onting sabaw na. Para mag-level sila. Tapos, ang gagamitin natin pampaasim is lemon. Lagyan natin ng onting patis. Lagyan natin ng paminta. Dagdagan ulit natin ng sabaw. Kasi parang hindi siya mukhang sinigang, mukha siyang sarsa. Alam ko na, nabasa ko yung comment nyo. Sabi nyo, sinigang bayambe? Ba't nagmukhang apritada? Minudo. Kanya-kanyang style. Red sauce to. The red sinigang. Oh, sarap. Asim na. Oh, sarap. Lagyan natin ng onting suka. Onti lang. Ayan, onti lang talaga. Pero nakuha niya yung lasa ng quintessential sinigang. Ang sarap. Siyempre, linisan mo yung kanyang nilutuan, di ba? Pag luto na yan, congrats! Makakakain na tayo. Ayan, sarap, di ba? May burnt siya. O, tapos yung kamatis. Kamatis, guys, kasi pampaasim din kasi ang kamatis. Kayo na nanonood ng mga MasterChef. Ito yung na-practice ko na everywhere in the world saan man ako mapunta. Yung how to be resilient. Wow. Na makagawa ka ng paraan para makaluto ka sa sarili ng pagkain. Actually, parang kahit saan naman pwede mo gawin. Kahit ikaw lang, be. Kahit nasaan ka, kaya mong gawin yun. And kung ako nagagawa ko siya sa ibang bansa, kayang-kaya mo yan sa bahay nyo. Or kung nasaan ka man, you can be very independent. I believe in you. So actually maging malambot siya, yung parang natatanggal na lang din yung pork. Ganun. Pero takpan natin to para mas lumambot pa siya. Yay, guys. Ayan, parang paluto na siya. Kasi konting kulo na lang. Luto na yan, pwede na yan. Sarap, di ba? Mukha siyang kare-kare. Okay, be, kain na tayo. I'm so happy. Itadakimasu. Thank you, Lord. Bismillah, lahat na. Thank you, Lord. I'm so happy. Hindi man siya mukhang sinigang na kilala natin dahil hindi ko siya dinamihan ng sabaw. At saka kulay-pulay yung sabaw niya dahil sa kamatis, Okay lang siya sa akin, be. Kasi masarap siya. It's the flavor. And kakaiba siya dahil sa kamatis na tinimpla ko. At ang ginamit kong pampaasim is lemon. Tapos yung lasa na lang ng pork. At nakita niyo naman, super subtle lang ginamit ko. Wala akong ibang ginamit na mga magic sarap or what. Sobrang sarap kahit mainit na mainit pa, Bek. Nakain ko na agad.
Masarap sa lasa ng sikmura yung init. Gumuguhit. Ang sarap. Actually, ang kinikrave ko paksiw. Gusto ko magluto ng isda. Ang sabi nila sa akin dito, minsan hindi lang daw masarap dito yung pork. Sarap, maasim. Iba lang talaga yung lasa ng asim sa gabi. Ito, sa lemon eh. Kahit na mapasok ang lalamunan, go lang, kain lang, Francis. Sobrang sarap. Ang gusto ko sa luto ko, walang nasasayang. Pati yung mga, pag ako nagluluto, yung sarili kong luto talaga, walang nasasayang. Pati yung mga sibuyas na ubos ko. Masarap yung timpla ko, guys. Tsaka sarap ng talong na prinito ko muna bago hinalo. Sarap. Nangibabaw yung lasa niya as talong. Hindi siya kinain ng asim ng sinigang. Sarap. Grabe. Sarap ng luto ko talaga. Nakakatuwa, di ba? Kahit saan ilagay si Francis Candiabe, nababuhay. Sorry, medyo maingay ako kumain ah. Wala tumasahog. Sarap eh. Pero yung sarap na mapapakanin ka pa, sarap. Actually, hindi siya nakaka-guilty. Ang sarap. So, dito ko muna tapos na itong video to, be. Magkaroon na oras ng tayo sa video. I-follow mo ako sa social media account. I-follow mo ako sa social media accounts at Francis Candiabe. Sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa X, sa Threads. Please. I just love how actually, diba, kaya ako pinakita sa inyo yung side na to ng pag-travel ko. Kasi gusto ko ma-appreciate ninyo. Ano na, hindi naman lahat ng travel kasi is yung tulad ng ginagawa ng ibang travelers. Na parang minsan napaka realistic ba yung buhay ninyo? Anong ginagawa ninyo? Parang realistic naman. Pero I have to like ilapit sa tao na parang be authentic, be yourself, na hindi naman talaga tayo laging ganun, social, syala. Magpakatotoo tayo, di ba? Ngayon kumain tayo ng Filipino food. Hanggang next time na lang, be, ha? Magkanuoran lang tayo sa video. Until next time, this is Candiabe saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. Ito na aking jowa. Hi, my love. How are you? I'm okay. Had to go get my hair cut now. Okay. I was able to cook Filipino food. What are you cooking? It's finished. I'm eating now. Oh, good timing. Yeah, and I took the bus. It's pork soup. Oh, okay. Yeah, it's like pork with vegetables. Soup kind of food. Sige na, bye-bye, be. Bye-bye.